nandito ako sa kusina, pero hindi niyo nakikita na kusina kasi naka-background ako sa StreamYard. At ang oras ngayon habang nagre-record ako ng itong video ay 8:45. So nandyan yung aking alagang matanda, binabaya lang. Naka-duty uniform pa rin, hindi ka pa pwede magbihis hanggat di mo pa off. So habang nagkukwentuhan yung alaga ko at yung anak niya, ako naman ay naka-standby lang kasi nag-aantay lang sa tawag. Kaya humarap muna ako sa camera dahil kaninang umaga, nakita ko may share si Ka Eric na isang dismiss na case na i-file sa kanya ni General Torre. So para po sa mga nakalimot na nitong kaso na to, nangyari ito noong nagkaroon ng siege sa QOJC. So paghahanap nila kay Kibuloy. Matagal-tagal na rin ito dahil 11 months na ang nakalipas. Pero panuorin nyo muna ito para maalala ninyo kung para maalala nating lahat itong nangyaring pagsampa ni General Torre ng kaso laban sa mga personalidad ng QOJC at kila Ka Eric. At itong kaso na ito ay na-dismiss. Ito yung dahilan ni General Torre kung bakit siya nagsampa ng kaso. Panuorin natin. Formal na pong nagreklamo po ang CIDG sa pangunguna po ni Brigadier General Nicto ng more or less mga 20 po na PNP personnel para isampa po yung kasong sedition at inciting to sedition in relation po sa cybercrime law po natin against po kay Attorney Israelito Torion at labing isang individual po. Kung ito po ay sina Eleanor Cardona, Carlo Catil, Lorraine Badoy Partosa, Jeffrey Celis alias Ka Eric, Kathleen K. Laurente, Trinidad Aracol, Lord Byron Cristobal, Joey Espina, San Esteban Lava, Jose Lim III, Attorney Marie Daina Tolentino Fuentes, and other John Does and Jane Does po. Ito po ay nag-ugat po. Ito pong reklamo po nila doon po sa pagpigil po nila at pananakit sa mga pulis natin during sa service po ng warrant po na nagsimula po noong August 24 hanggang matapos nga po iyon nung first week po ng September. As to the case po ng inciting to sedition, yan naman po ay nadokumento po ng PNP sa pamamagitan po ng ACG at CIDG yung mga ginawa po nila, particularly nung August 25 and 26 nung nagpalabas po sila ng panawagan sa pamamagitan po ng kanilang mga social media accounts. Hinihikayat po yung mga kababayan, particularly yung mga miyembro po ng KOJC na mag-aklas at patalis. So wag na natin tapusin kasi masyado nang mahaba. Pero yun ang dahilan ng pagsampa ni General Torre at iba pang kapulisan laban doon sa mga nabanggit. Lalo na yung si Ka Eric, si Doc Lorraine Badoy, si Banat Bay, si Attorney Torion, may isa pang attorney na Tolentino. I think mga 15 yata yan sila o 11 na kinasuhan ni General Torre. So ngayon, na-dismiss na siya kasi ito stop na natin. Share ko siya. Mahina kasi ang signal, nakakainis. Ayun Ito ay nasa wall ni Ka Eric. At nagpasalamat siya sa tiwala at patuloy na pagsuporta. So, ang sabi dito, naalala niyo po ba yung KOJC siege? Si General Torre po ay nagsampa ng kaso sa mga lawyers ng KOJC, sina Attorney Torion, Attorney Dina Tolentino, Attorney K, kasama po ang SMNI Angkor, na sina Doc Lorraine Badoy, Banat Bay, Ka Eric Celis at iba pang ministro ng KOJC. So ngayon, napawalang bisa na itong kaso na ito. Kaya malaking ginhawa ito sa kanila, malaking buntong hininga ito dahil na-dismiss itong kaso. So wala itong mabigat na ebidensya na nagpapatunay na nanakit sila yung mga nabanggit sa mga kapulisan. Actually,
ang mga kapulisan kasi ay pumasok at sumobra sila ng pagstay doon sa KOJC nung hinahanap nila si Kibuloy. At kung natatandaan nyo rin, ito rin yung panahon na sinabi ni Marcos na walang tear gas, walang barel ang mga KOJC. Pero napansin nyo naman na fake news dyan ang Pangulo kasi nakitang-kita sa mga kamera na may baril, may tear gas, at nang abuso talaga o na overkilled itong KOJC, itong pagsusearch nila kay Kibuloy, overkilled. Kasi ilan ang, almost 2,000 if I remember correctly, almost 2,000 ang dineploy dyan ng mga kapulisan just to look kay KOJC, Pastor Kibuloy. At umabot yata ito ng 16 days na pag-i-stay nila doon at naghukay pa sila doon, nanira ng mga KOJC property at iba pang mga damages. Meron pang namatay, di ba? Meron pang namatay dahil inatake sa puso sa sobrang stress. So, again, isa itong buntong hininga para kila Ka Eric at yung mga kasamahan niya dahil na-dismiss. Ngayon, dito sa pinost ni Ka Eric, ang mga tao ay nagbigay ng kanilang komento na ikaw naman ngayon, Ka Eric, ang magsampa ng kaso kay General Torre. At speaking of General Torre, mukhang tahimik, no? Mukhang hindi siya ngayon lumalabas sa media, unlike noon na siga-siga. Simula noong napag-utusan siya ng kanyang commander, alam naman natin kung sinang commander-in-chief, si PBBM, na dakpin si PRD at isuko sa Hague. At ngayon ko lang din naalala mga kababayan na tinaymingan talaga nila na si PRD ay nanggaling sa abroad. Kasi ito lang yung naisip ko, no, after lumabas yung denied na interim. Ang naisip ko lang ay kung si PRD kaya hindi nagbiyahe pa Hong Kong, kung nagstay put lang siya sa bahay niya, sa palagay ko hindi nila makukuha si PRD kasi hindi papayag ang mga taga Davao na doon siya dukutin sa pamamahay niya. At talagang matagal na siguro itong binabantayan yung galaw ni PRD. At advantage sa kanila yung nagbiyahe si PRD sa Hong Kong kasi alam nila na masasakote nila sa airport. Kasi sa airport, pag doon pa lang sa tube inabangan, makikita mo na corner na corner si PRD doon. Wala talaga siyang lusot. Wala siyang maiskapuhan kung mag-iiskapo siya. Pero sino mag-iiskapo sa kanyang edad na halos itulak na ng kanyang closed-in bodyguard papunta sa eroplano at pababa ng eroplano. Sobrang assisted na talaga siya dahil hindi na niya kaya maglakad mag-isa, lalo kung walang tungkod. So, tiniming nito nila Torre at nitong nag-group effort na sila Remulla na magbiyahe si PRD at doon nila cornerin sa tube ng eroplano para wala talagang dahilan na merong mga mag-aklas o merong mga lumusob na mga supporters ng mga Duterte. Pero kitang-kita natin yung mga nangyari sa labas, sa Villamor Air Base, ang daming tao. Kaya lang sobrang taas ng mga bakal, ng mga pinaka-gate ng Villamor Air Base, kaya hindi talaga sila makapasok yung mga tao kahit gusto nilang lumusob. Hindi nila, as in talaga, it was a very wise move para kila General Torre at saka yung group effort na walang mga supporters na makakapasok kasi yung rehas doon sa Villamor Air Base sobrang taas noon. Kung mag-a-attempt kang umakyat, tusok ka kasi di ba pointed yung mga rehas. So kung ito lang si PRD ay nag-stay put sa pamamahay niya, hindi siya nagbiyahe-biyahe, maaaring andun pa siya sa Davao ngayon, nagsaserve pa as mayor. Kaya sana hindi na lang siya umalis noong mga time. Pero syempre, tapos na yun, hindi na natin maibabalik. Ang importante ay mawala man siya sa mundong ito at doon man siya malagutan ng hininga sa Hague, simba ko lang.
klaradong-klarado na he is a hero. He is, and he will be a hero, no? Ngayon pa lang, nandoon na sa Hague, patuloy pa rin ang parangal, di ba? Meron ng mga meron mga umangal dahil nabigyan siya ng award, di ba? Bilang isang lawyer na magaling na lawyer, na prosecutor, at talagang he served our country wholeheartedly. Kaya hindi matatawaran yung kanyang dedikasyon at napaginhawa ang buhay ng mga Filipino for 6 years. Kahit na hijack pa yung kanyang presidency noong pandemic time, still he did a good job. So ngayon, balik tayo dito sa topic. Si Tory ngayon especially, hindi natin alam kung bakit nanahimik, bakit wala na siya sa limelight. Dahil dati-dati ay bida pa siya sa Last Zona, naalala nyo? Nitong nila ni Baste Hamunan. Pero alam nyo, ang gobyerno kasi pagkatapos ka ng gamitin at tapos ka ng mapakinabangan, goodbye ka na kapag hindi na kayo, pag may mga bagay-bagay na hindi na ninyong napapagkasunduan. This same with what they did to BP Sara after pakinabangan sa pag-unitim kuno. So, outs ka na, Sara, dahil tapos na kami sa'yo. Ito rin, si Attorney Vic Rodriguez. So, ang daming si Attorney Trixie, si General Tory, ang huling biktima nila dahil naggamit ng husto si Tory at napahamak pa niya ang buhay niya halos. At sa kapalit nun ay, siyempre, famous si Tory dahil doon sa kanyang ginawa. At yung 4-star rank agad siya na sunod-sunod ang kanyang promotion. So yun po. Pero again, kung sikat siya noon, ngayon, nasaan na si Tory? At ito nga ay tutunog ulit ang kanyang pangalan dahil nga ito na-dismiss yung kaso na sinampa niya laban doon sa mga nabanggit. Yun lang po ang gobyerno natin ngayon at gamit-gamitan lang. Kapag nasa iyo pa ang power, manggagamit ka, wala kang pakialam. Si Chavez Singson, di ba? Nagsasalita na ngayon. So marami silang mga naapakan itong gobyerno. Kakalungkot, no? Anyway, dyan lang mga kababayan, hanggang dito lang yung ating reaksyon. Naalala lang natin si General Tory kasi ang bango-bango niya dati sa gobyerno. Pero ngayon dapat itong mga rally na nangyari noong 21 ng September tsaka kahapon, October 12, dapat siya dito, mabango siya ulit dito dahil alam natin siya yung magiging front sa rally, pagdepensa doon sa mga rallyista. Pero since magkalaban sila ni Remulla, si Remulla ang limelight sa mga rally-rally, di ba? So yun lang mga palangga, maraming thank you and I will see you again on our next video. Hindi mo na maka-live kasi very short ang oras ko. Thank you, bye.